Praise the Lord. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. At binigyan tayo ngayon ng panibagong buhay, kalakasan ng ating Diyos. Umagang ito, nais ko magbahagi sa inyo ng kaunting pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Sa Jeremiah chapter 17 verse 10 ay sinasabi, I, the Lord, search the heart and examine the mind, to reward a man according to be conduct, according to what his deeds deserve. So napakaganda pong talata sa banal na kasulatan. Tandaan po natin na ang Diyos ay tumitingin hindi sa panlabas na anyo, kundi ang Diyos ay tumitingin sa puso ng bawat isa. Outside acts are not what count to God, but God examine the motive behind the deed. So yan po yung katotohanan, ang Diyos ay tumitingin sa puso ng bawat isa sa atin. Ano ba ang tamang at maling motibo na para maunawa natin na mayroong tama at maling motibo? Una, ang tamang motibo ay ito ay God-centered. God-centered. Siya ang nasa ating buhay, pumapagitna, siya ang lahat sa ating buhay. He is God-centered sa ating buhay. Pinangungunahan tayo ng ating Diyos. Ikalwa ay, yung wrong motives naman ay self-centered. Laging ang bida ay ang iyong sarili, kundi ang ating Panginoon. Kaya nga po sa Galatians chapter 1 verse 10 ay sinasabi, I'm now trying to win the approval of men or of God, or I'm trying to please men. If I will still trying to please men, I would not be a servant of Christ. Kung gusto nating palugdan ang tao, hindi ang Diyos, hindi tayo karapat-dapat na maging lingkod ng Diyos. So, kung tama ang ating puso ay tayo nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. James chapter 4 verse 10, humble yourself before the Lord and will lift you up. So yan po, kung tama ang ating puso, naman uli ay God's prosper us. Maranasan natin ang kasaganahan sa bawat buhay natin. Psalm chapter 12 verse 1 to 3. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who finds great delight in His commands. His children will be mighty in the Lord. The generation of the upright will be blessed. Wealth, riches are in His house, and His righteousness endures forever. So, if your heart is right, we glorify God, then God prosper us, and also God protect us. Iniingatan tayo ng Panginoon kung tama ang ating puso. Sabi po ng Proverbs chapter 2, 7 to 8. He holds victory in store of the upright. He shield to those who walk is blameless. For the guards the course of the just and protect the way of His faithful ones. Sabi po nga, protect the way of His faithful ones. So, last po ay we experience God. So, maranasan natin ang kilos ng Diyos if our heart is right. Sabi po ganoon, Matthew chapter 5 verse 8. Blessed are the pure in hearts, for they will see God. So, panatilihin po natin na maging malinis o dalisay ang ating puso upang sa ganon maranasan natin ang ilang mga pagpapala o mga ito. We glorify God, we prosper us, God protect us, and we experience God. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Naway ingatan tayo ng ating
Diyos na buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Ingatan mo po ang aking mga kapatid sa umagang ito, saan man sila pumunta, at maranasan nila na ikaw ang Diyos na pumuprotekta sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong papuri luwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen.